Siguro mahilig ka kape. No? Ninervyos daw. No? Sabi ko, no? Sabi ko, kung mali ang sinanggit ni Tomas, kinulit sana siya ng Panginoon. Sana sinabi ng Panginoon, Tomas, alam mo magugulatin ka. Mali ang sinabi mo, hindi ako Diyos, hindi ako Panginoon. Dapat kinulit siya ng Panginoon. Manapay, ano sabi ng ating Panginoon? Sumasampalataya ka na dahil nakita mo ako. Mas mapalad ang mga sumasampalataya kung hindi ako nakita. Yun ang miyembro. Yun ang kabahagi sa katawan ng Iglesia. Ewan mo ba? Yung mga mananampalataya na niligtas ng Panginoon. Kaya kung ikaw hindi naniniwala si Kristo ay Diyos, hindi ka bahagi sa katawan ni Kristo at hindi ka sama sa kaligtasan na limbos na kaligtasan na dugo. Ewan mo ba? Ano ba kayo? Manamba niyo, ano ba kailangan parang tao ba maging bahagi sa katawan ni Kristo? Samahan niyo ako doon po sa John chapter 3 verse 5. Ano sabi roon? John chapter 3 verse 5. Tingnan po natin sa verse 3. Sabi dito ng ating Panginoon, no? Tingnan mo ha? Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo malibang ipanganak ng muli ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos. At sabi roon sa Biblia ni Pastor Amalia, Tagalog Popular, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Amen? Mag-isang hindi. Ibig sabihin, hindi mo makikita ang kaharian ng Diyos pag hindi ka na born again. Kaya kailangan mga born again ka. Pag hindi ka na born again, in-ignore yung word na born again, patay. Hindi ka masasama at di magiging kabahagi ng katawan ng Kristo. John chapter 3 verse 5, ano sabi? Malibang isilang ka sa Espiritu. Amen? At sa tubig at sa Espiritu, hindi ka makapapas sa kaya ng Diyos. Papasok na. Kanina, makita na eh. Amen po ba? Sino rito pumunta na sa bahay? Hindi nakaalam ng bahay namin. O, pag nasa pinto ka na, nasa loob ka na ba? Nasa labas ka pala, nakita mo ko ng bahay namin. Amen? Malibang papasok at kilala kita, hindi ka papasok. Pag nakilala na kita, ay! Ikaw pala. Pasok. Pag nasa loob ka na, ano nangyari? Nakapasok ka na. Iba yung nakita, iba yung nakapasok. Amen? Nakakalasan yung Malacanang. Makapunta na ka ng Malacanang. Sumama kayo minsan, ha? Sa Malacanang kasi, nung pumunta kami, ayun, nakita namin Malacanang yung gate, nandoon lang kami. Kaya dami-dami ng kakapan doon. Oh, may kakapan, may nese, may pinakakilala ng gawang pagkatawan. At meron pang gano'n na, pag may bakal ka, may cellphone ka, nakadin na eh. Ang ngayon, makapasok ka Malacanang. Hindi ka makapasok ng care talaga. Kung hindi ka na malinis, wala kang pagkatawan. Pagpasok doon, nakapasok po kami sa loob. No? Iba yung nakita, iba yung nakapasok. Kaya nga sa pagiging born again, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Pag na-born again ka, makikita mo ang kingdom of God. At pag lumakad ka through the Espiritu, makapapasok ka sa kaharian ng Diyos. Amen po ba? Isang araw po, kita tayo sa loob ng kaharian ng Diyos. Amen po ba? Sino gusto nyo makapasok sa kaharian ng Diyos? Tagtagan nyo pananampalataya, no? Hindi ko pwede, Lord, in my heart, I believe. Tapos na? Hindi. Dagdagan mo yun. Hindi pwedeng ganun lang yun. Dagdagan mo. Kung makapasok, samahan nyo ako, 1 Peter. 1 Peter. Yan. Chapter. Ayun. Diba ha? Ayan, 2 Peter. Okay. 2 Peter chapter 1 verse 5. Okay, ito sabi. Dahil dito, verse 5. Sikapin ninyong idagdag. Sabihin natin, idagdag. Nabasa niyo ba yun, idagdag? Amen? Okay, sabi ito. Dahil dito, sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang alin ang kabutihang asal. Sa kabutihang asal ang alin? Kaalaman. Kung nananampalataya ka, kailangan may kaalaman ka ng salita ni Kristo. Kaya kailangan mag-aral ka rito ng salita ng Panginoon. Amen! Yung mga nag-aaral dito, kakakaway. Yan.
ba kayo? Pagsulis yun, sa kabernet ha, huwag kayong absent. Ipagtad nyo, may pananampalataya ka na, dagdagan mo, magkaroon ka ng kaalaman. Ano pa? Sa inyong pananampalataya, kabutihang asal, sa kabutihang asal ang kaalaman, verse 6, sa kaalaman ang pagsupil sa sarili. Ano ba yung pagsupil sa sarili? Disiplina. Amen po ba? Disiplinahin mo sarili mo. Alam mo, si Pacquiao, disiplinado yan, kaya nananalo sa laban yan eh. Amen? O, wala siyang smoke, walang alak. No? Kaya, disiplinado siya. Talagang nag-ano siya, physical fit talaga. Amen po ba? Kaya nananalo siya. May Kristiyano, kailangan, siya rin ay disiplinado. Amen po ba? Wala kang ipapasok sa katawan mong marumi. Pagkain lang ang usapan sa Diyos. Amen po ba? Hindi masama ang pumapasok sa bibig, pagkain yun. No? At inilalabas naman sa dumihan. Oh, yung sigarilyo, lumalabas pa sa dumihan. Yan. Di ba hindi? Yung anak, lumalabas pa sa dumihan. Yun. Di ba hindi? Yung yun eh, makastak sa baga. Tingnan mo, kung ano, ano yun? Pagkain. Bakit ito namatay yan? Ay, dahil sa anak. Ito, ba't namatay? Ay, sa sigarilyo. Ito, ba't namatay? Alak at sigarilyo, pinastama. Ay, punta kami sa ano, yung tanay, parang sa lang pa. O, pwede. Nakita ko, ito yung curious ako. Mas, patutunin na lang pa niya. Sa aksidente, o? Hindi. Ay, naku. Tuberculosis. Ha? Di ba nakakala sa tuberculosis? Ano ko eh? Tuberculosis sa buto. Yung buto niya, dito, karma, tuberculosis. Pag hindi pala ron, o kaya pinuto na kung gusto nyo mabuhay, kaya pinuto namin. Hindi na yan. Sana ko eh, tapos sigarin nyo eh. Hindi mo na sigarin nyo, magapang na, parang ano mo, parang lapang sa katawan. Kaya ito ba? Kaya mga kapatid, tandaan nyo mabuti. Pag sukil sa sarili, tigilin nyo lahat na kasasama sa katawan ng tao. Kaya ito ba? Kung alam mo nakakasama, tigilan mo na kapatid. Kung may pananampalataya ka, nagtagpil, pagtitigil sa sarili, para manalo ka, para balan. Ito po ba? Tuloy po natin yun. Sabi roon ay, verse 6, sa kalaman ng pagsupil sa sarili, sa pagsupil sa sarili, sa katatagan, ang kabanalan, bakit mo yan eh? Ito po ba? Ano ba? Plano ng buhay ng Kristiyano is to be holy. Hindi natin sinasabing, I am holy now, I am holy, oh, thank you Lord, I'm holy. Hindi yan. It's to be holy. Amen? Pinagpaharap natin parating ang kabanalan. Hindi natin pwede sabihin, oh, banal ako. O, kayo mo ulit yan, sinabi ng banal ako. Hindi pwede yun. Ang banal, pinapangarap ng mga Kristiyano. Amen po ba? Ito yung mga papasok sa mga tuloy po natin. Sa kabanalan, ang pagmamalasakit sa kapatid. Ayan. At ang pagmamalasakit sa kapatid, ang pag-ibig. O, ilan? Ang mga katangian niya ang kailangan ninyong taglayin at pagyamanin upang ang inyong pagkakilala sa Panginoon Kristo ay mawala ng kabuluhan at kapakinabangan. Ang sino mang wala ng mga katangian niya ay pulang bulag na nakalimot na pinatawag na siya sa kanya mga kasalanan. Mga kapatid, yaman kayo'y tinawag at hinilang ng Diyos. Magpakatatag kayo sa kalagayan kung upang huwag kayo landusmaypay. Sa ganitong paraan, kayo'y maluwag na papapasukin. Saan? Sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon at tagapagligtas na Jesus. Ibig mo ba? Asukas lang. Bakit? Hindi na natili ba sa may faith ka lang? Pagyamanin mo kaya, dagdagan mo pa. Amin po ba? Hindi mo kaya? Pagdating ng araw, babal siya ng Panginoon mga mananampalataya mo yan. Pag susulit siya, ang sabi ng Panginoon, pagbalik niya, nagkahanap siya ng bunga. Ng bunga? Pagdating na nga yan, nakatigil pa yan eh. Walang bunga. Hindi ka na nagano eh kung yung igos. Nagugutom ang Panginoon. Walang bunga. Kinaras niya yun. Sinumpa niya yung puno na yun. On the spot. Patay yun. Patay mo nga dito yun. Igos. Okay. Pagpalingat na bukasan, huy, patay na nga. Bakit? Panungkulang namatay. Uga. Mula ngayon.
Kaya mga kapatid, huwag lang na ikaw ay mananampalataya. Dagdagan mo. Sabi mo katanong, dagdagan mo. Huwag kang hihinto. Tandaan niyo mga kapatid, sa race, ang takbuhan, hindi pagkatalo ang pagkadapa. Madapa ka, anuhay mo. Alam mo, pakuli. Amen? O. Hindi pa nadapa. Dapat, ano na? Bangon! Meron pa kami mo, bangon, tulong! O, tulong! Ano yung sa'yo, ha? Hindi ka makikatakaran mo. Kaya ka nadapa, alam mo dahilan, mga nadapa, mga Kristiyano. Kaya ka nadapa, nakatingin kami. Kaya kang leg kasi. Di ba no? Wala, alam ko yan, no? Pagkas kasi. Wala ka naman. Ayun mo ba? At saka minsan pinakakal yung mata. Ito nga magpalit ng mata. Pag-ista ko. Kailangan ng mata. Ano yan sa'yo? Yung maganda ka mabubukan. Mga kapatid, kailangan na nagsigagan. Hambol. Alam mo, hambol, meron siyang peaceable spirit. Sabi mo, ikaw yun. Ikaw kumunta. Ikaw yun. Ikaw yun. Alam mo, pag meron siyang peaceable spirit, lalago ka. Alam mo ba? Pero pag wala kang peaceable spirit, ano nangyayari sa'yo? Alam mo yun? Alam mo yan? Alam mo na. Ang Diyos hindi pinibigyan magturo sa akin. Alam mo ba? Hindi ako nagtuturo dito. Kung ang salita ng Diyos narinig nyo, ang Diyos ang narinig nyo. Alam ko ba? Hallelujah. Speaker lang ako ni Lord. Hindi ako yung talaga nagsasalita. Paano ito? Ito, speaker. O, bawa, salita ko to. Hello? Pasal niya narinig. Di ba doon? Ako yun. Di ba wala? Alam ko ba? Kaya tandaan po natin mga kapatid, talaga lang yung pananampalataya. Hindi yung miyembro talaga sa iglesia, sa paninyo ko mga kapatid. Titus chapter 3 verse 5. Titus chapter 3 verse 5. Ito. Ayan, Tagalog. O, bago mag-Hebrew dito. Chapter 3 verse 5. Sino yung miyembro bahagi ng katawan ni Kristo? Basa. Chapter 3 verse 5. Sabi ho dito. Kaya, ayun. Tayo'y iniligtas niya. O, paano siya magsabi amen? Past tense na to, no? Sabi, iniligtas niya. Tapos na. Amen po ba? Tayo'y iniligtas niya. Natanong natin ito, hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi sa kanyang kabot sa ating. Naligtas tayo, past tense ulit. Naligtas tayo at ipinanganak mo muli. Sino ba mga born again dito? Ayan. Bakit? Paano kayo na born again? Eto sabi, naligtas tayo at ipinanganak na muli saan? Sa Espiritu Santo. Yung trabaho ng Espiritu Santo ay, naku mga kapatid, kapag nakita ng Diyos sa puso mo na pinagpapakumbaba, handa ka magpatuloy sa Diyos. Ikilot ang banal Espiritu Santo, ito yung marireforma.